Hi mga B, so for today's video nga ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-apply dito sa Japan. At ikikwento ko na rin sa inyo yung mga life experiences ko bago ako nakarating dito. At sisimulan ko na habang nagtatrabaho ako dito sa company. Actually, June 2018 pa talaga ako nag-start mag-apply ng abroad papunta ng Taiwan. At halos pala ng agency sa Maynila ay naikot ko na. Sa totoo lang, laging hati yung katawan ko noon kasi nagtatrabaho ako ng call center sa gabi at sa umaga naman ay naghahanap ako ng mga agency na pwedeng applyan pa abroad. At yung pinakaunang agency nga pala na in-applyan ko ay papunta ng Taiwan. Year 2018 ako nag-apply papunta ng Taiwan at na-hire ako ng 3 beses. Actually, yung unang 2 beses ako na na-hire sa Taiwan, hindi ko muna tinanggap kasi wala pa akong pambayad sa placement fee. At nung pangatlong beses na nga ako ulit nag-apply, desidido na talaga ako mag-abroad kaya nag-resign na ako sa call center. Sobrang baba kasi talaga ng sahod sa Pinas kaya hindi sapat sa mga personal at financial needs ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na mag-abroad para naman makapag-invest ako ng sarili kong bahay. Sobrang hirap kasi talaga yung buhay sa Maynila kapag wala kang sariling bahay at panay upa lang. Kaya naman nung binigyan ulit ako ng chance na ma-hire sa Taiwan ay grinab ko na. July 28 nga pala yung magiging flight ko sana papunta ng Taiwan. But sad to say, hindi ako natuloy papunta ng Taiwan. Na-dengue at na-confine kasi ako sa hospital 4 days bago yung flight ko. Sobrang na-disappoint talaga ako during that time kasi kinancel agad ng agency yung flight ko. Medyo malaki-laking pera yung nawala sa akin that time kaya kailangan ko talagang bumawi at maghanap ng way para makapag-abroad. Actually, hindi lang pera ang nawala, pati oras at trabaho ko nawala na rin dahil give up ko. Kaya naman sobra akong na-stress at na-disappoint during that time at hindi ko na alam kung ano yung mga susunod na moves na gagawin ko. Hanggang sa mag-try ulit ako mag-apply ng agency papunta ng Japan at naghanap-hanap muna ako ng malapit na location sa area ko para hindi naman ako mahirapang mag-apply. At na-search ko nga sa FB itong agency ng Prudential Employment Agency na located sa Las Piñas City. Kaya naman nung nalaman kong meron naman palang malapit na agency sa area ko, nag-apply agad ako. Grabe, unang try ko pa lang sa agency, sobrang bilis ng process. Sinalang na agad ako sa interview after 1 month ng pag-apply ko. Grabe, sobrang babait ng staff at very accommodating yung agency. Kaya naman nung binigyan ako ng chance ma-interview, binigay ko na talaga yung best ko para ma-hire ako papunta ng Japan. At sobrang saya ko nga nung napili ako. Actually, 5 lang kaming na-hired out of 20. Month of October 2018 nga pala kami na-hired ng agency. At February 2019 nga pala kami nag-start nag-aral ng Nihongo. 4 months yung aral namin ng Nihongo at yung tentative flight namin dapat is June 2019. But sad to say, another struggle na naman yung dumating. Nagkaroon ng pandemic ng 2019. Grabe, halos lahat apektado nung nagkaroon ng pandemic. Tuluyan na ngang nagsara yung borders ng Japan at hindi na natuloy yung flight namin. At nagantay kami ng 2 taon bago kami nakaalis papunta ng Japan. Sa totoo lang, munti ko na tong i-give up papunta ng Japan kasi wala nang kasiguraduhan kung matutuloy pa kami dahil sa pandemic. At may nababalitaan na rin kasi kami na marami ng company na nagsara sa Japan dahil sa pandemic. But still, I have to be more patient until nakapunta na nga ako ngayon sa Japan. Actually, 1 year na nga pala ako dito sa company. At dito pala nga nag-uumpisa yung life journey ko sa Japan. Hanggang dito na lang. Bye!